Ang pamagat ng ating message today is God's Love, the Foundation of All Love. O sa Tagalog, pag-ibig ng Diyos, ang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. And welcome po sa ating visitor. Manalangin tayo kahit nakaupo kayo mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Una-una po sa lahat, pakalinisin mo po kami, patawarin mo po kami, Panginoong Diyos. Nawa sa mga sandali ito, maramdaman namin, gaya ng simula, Panginoong Diyos, ang iyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Let the Holy Spirit move in this place upang maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mensahe ngayon patungkol sa love o pag-ibig. Lahat ng ito, Panginoong Diyos, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen. Inuulit ko, ang ibabahagi sa inyo ngayon is God's love, the foundation of all love. O sa Tagalog, pag-ibig ng Diyos, ang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. Today is February 14, 2025. Kapag binabanggit yung date na yan, ano ang unang naalala o pumapasok sa ating isipan o sa karamihan ng tao? Valentine's Day. Ayun, no? Gumagano pa si Kuya Jerry. Ano po? Praise the Lord. Siya yung pinaka-akit sa atin. Pero siya yung nagganito eh. Amen. Okay, it was Valentine's Day o araw ng mga puso. At ito ay sineselebrate sa buong mundo. But today, kukunin ko ang opportunity na ito upang ibahagi sa inyo ang message ng tunay na pag-ibig ng Diyos or God's ultimate love. Kaya nga ang pamagat ng aking babahagi sa inyo ngayon is God's love, the foundation of all love, o pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng pag-ibig. Andiyan po pala si Sis Jen. Now, welcome po ulit, Sis Jen. Praise God. Okay, ang message na ito ay ikaw man ay may asawa. Sino po yung mga may asawa dito? O, tignan. Ayun, praise God. May hindi nag-grace na may asawa. Amen? Yung may pamilya? Amen. At yung single. Ayun. Praise God, no? Amen. So, kompleto po ang ating church. May mga may asawa at mga single. Talagang amen. Ito ay nagbibigay ng framework or support upang magbigay ng inspiration at i-encourage tayong lahat, pati na sa mga makikinig, sa mga katotohanan ng Biblia tungkol sa love o pag-ibig. Mula sa sakripisyong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan hanggang sa practical lessons on building strong relationships. Ang message na ito ay idinisenyo upang magdala ng parehong kalinawan at pagtatama or both clarity and impact patungkol sa pag-ibig. Now, we will explore these sermon outlines na nakatuon sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos or nakafocus on reflecting God's love, offering meaningful insights upang matulungan ang bawat isa, kabilang ang mga tagapakinig na lumago tayo at sila sa pananampalataya at sa ating o kanilang mga relasyon. Kaya ang message na ito ay naghahatid ng isang taos-pusong at nakasentro kay Kristo or Christ-centered message patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Love is a powerful force that shapes our relationships, our actions, and our worldview. Kung sa Tagalog, ang pag-ibig ay isang makapangyarihan na puwersa na humuhubog sa ating mga relasyon, sa ating mga aksyon, at sa ating pananaw sa mundo. Ngunit, sa mundong ito ay puno ng iba't ibang kahulugan at pagpapahayag ng pag-ibig with different definitions and expressions of love na madaling mawala sa ating isipan ang tunay na pinagmulan or the source and foundation of love. Tingnan natin
what the Bible teaches about the source and foundation of love in 1 John chapter 4 verse 8. It says, "Whoever does not love does not know God, because God is love." A very familiar verse now. And that is the very nature of God. Ano yun? Love. At ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang condition, sakripisyo at perpekto. His love for us is unconditional, sacrificial, and perfect. Titignan natin ang mga yan mamaya, mga kapatid. Ang banal na pag-ibig na ito ng Diyos ay hindi lamang ang pundasyon ng ating relasyon sa Kanya, kundi pati na rin ang halimbawa kung paano natin dapat mahalin ang iba. Ngayon, tutuklasin natin kung paano mababago ng pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos ang paraan natin sa paglapit sa lahat ng ating relasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa malalim at kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos, ay tinawag tayo upang ipakita din ang parehong pag-ibig sa ating buhay. Pagmamahal sa iba ng walang pag-iimbot or not selfish, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tingnan natin sa Biblia at tuklasin kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay ang sukdulang pundasyon para sa lahat ng pag-ibig, at kung paano tayo binibigyang kapangyarihan nito na mahalin ang iba tulad ng pagmamahal niya sa atin. So, ito yung objective of our sermon. The objective of our sermon is to help us to understand God's unconditional love as the ultimate foundation for our relationships, inspiring us to love others selflessly and reflect His love in our lives. Upang tulungan tayong maunawaan ang walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos bilang ang sukdulang pundasyon para sa ating mga relasyon na nagbibigay inspirasyon sa atin na mahalin ang iba ng walang pag-iimbot o hindi makasarili at ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. Okay, ito po yung ating mga points, mga kapatid. First point natin is understanding God's unconditional love. Understanding God's unconditional love. Pag-unawa sa walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos. Okay, tingnan natin sa John chapter 3 verse 16, a very familiar verse sa ating lahat. John chapter 3 verse 16, it says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Or sa another version, eternal life. The point here are, God's love is sacrificial, unconditional, and inclusive. It sets the standard for how we should love others. Nagtatakda ito ng pamantayan kung paano natin dapat mahalin ang iba. In John chapter 3 verse 16, ay ipinapahayag na mahal ng Diyos ang tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan. Kaya nga, God's love is sacrificial. Sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Kristo dahil sa pagmamahal niya sa tao. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Tayo kaya ba nating ibigay ang ating kaisa-isang anak para pahirapan at patayin ng mga makasalanan? Malamang hindi, mga kapatid, kahit pa hindi isa yung anak mo. Pero ginawa yan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa tao upang magkaroon ng kaligtasan ang tao mula sa kamatayan at impyerno. Na sinasabi sa John chapter 3 verse 16 na that whosoever believeth in Him, sino yun? Na Him, the Son, the Lord Jesus Christ,
should not perish but have everlasting life. Kung sa Tagalog, upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan natin yung ating point na God's love is sacrificial. Bakit sacrificial? Bakit sacrificial? Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi si Jesus. Then, ano pa? God's love is unconditional. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ka at ano ka dati. Hindi rin batay sa kung ano ang maaari nating ialay sa Kanya. Kaya nga unconditional, walang kondisyon ang pag-ibig niya at ito ay libre. Amen? Basta't ang mahalaga ay tanggapin ito ng tao para sa kanyang kaligtasan na matatagpuan lamang sa kanyang anak na si Hesus Kristo. At yan ay dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos Ama sa tao. Romans chapter 5 verse 8, it says, "But God commended His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Now, bakit napakahalaga na sampalatayanan ng isang tao si Hesus Kristo bilang kanyang Panginoon at tanging tagapagligtas? Romans chapter 6 verse 23. It says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." No, sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Balik ulit tayo sa ating points. God's love is sacrificial. Bakit sacrificial? Dahil ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak, si Jesus, at hindi niya ito ipinagkait. God's love is unconditional. Bakit unconditional? Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin kahit noong tayo ay makasalanan pa. And God's love is inclusive. Bakit inclusive? Balikan natin ang John chapter 3 verse 16. Na sinasabi doon, that whosoever believeth in Him. Kung sino man ang sumampalataya sa Kanya. If we say whosoever, o sino man ay tumutukoy sa lahat ng tao o sanlibutan o sangkatauhan. Walang exempted. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Pero nasa tao kung tatanggapin niya ito. Amen? Amen. Paano niya ito tatanggapin? Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang Lord and only Savior. Bilang mga Trinitarian believer, we believe that Jesus is God. Amen? Now, paano natin mamahalin ang iba unconditionally? At paano natin mamahalin ang iba sacrificially nang hindi umaasa ng anumang kapalit? Maaari kayong mag-reflect sa ating mga scriptures in John chapter 3 verse 16 and Romans chapter 5 verse 8. Okay, point number 2 natin. Point number 2, God's love calls us to love others. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumatawag sa atin upang mahalin ang iba. 1 John chapter 4 verses 7 to 12. 1 John chapter 4 verses 7 to 12, it says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Amen? The point here is, loving others is not optional for Christians. It is a command that flows naturally from experiencing God's love. Amen? Bilang mga Kristiyano, ang pagmamahal sa iba ay hindi optional. Ito ay isang utos na natural na dumadaloy mula sa pagdanas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag sinabing Kristiyano ay dapat mapagmahal. Amen? Natural na yan sa isang Kristiyano kung talagang naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Now, paano natin iibigin ang iba? Lalo na kung ito ay makulit, nakakainis, gumagawa ng hindi mabuti. Paano natin mamahalin yung mga ganong Utang. mga kapatid, may utang? Praise the Lord. Ganito lang yung mga kapatid. Isipin natin kung gaano rin tayo dati na nakakainis at gumagawa ng hindi mabuti. Ay anong ginawa ng Diyos? Inibig pa rin niya tayo. Amen? In 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Ano yun, no? I love you all. Praise God. Mapagmahal talaga si Bro Brian, no? Amen. Puno-puno ng pagmamahal. Amen. Love like Jesus. Praise God. In 1 John chapter 4 verses 7 to 12 ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At ang pagmamahal sa iba ay nagpapakita na tunay nating kilala siya. So, in contrast to that, ang walang pagmamahal sa iba ay hindi totoong nakakakilala sa Diyos. Ano nga ulit ang sinasabi sa ating scripture? In 1 John chapter 4 verses 7 to 12, everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Dear friends, since God so loved us, we also to love one another. Amen. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Amen? Ano nga ulit yung point natin dito? Loving others is not optional for Christians. It is a command that flows naturally from experiencing God's love. Now, paano natin uumpisahan ang pag-ibig sa ibang tao? Siyempre, magsisimula tayo sa saan tayo magsisimula? Sa hi. Ha? Greetings. Praise the Lord. No, paano natin uumpisahan ang pag-ibig sa ibang tao? Siyempre, magsisimula tayo sa mga pinakamalapit sa atin. Amen? Pamilya. Pamilya, asawa, kaibigan, kapatiran, at katrabaho. Amen? Praise the Lord. Paano natin gagawin ang pag-ibig natin sa ibang tao? Paano? Commit to loving them through action. Okay? Not just words. No? Sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi lamang sa mga salita. Napakadali lang magsabi ng I love you o mahal kita. Pero dapat ay may kalakip na gawa. Amen? Sabi nga, actions speak louder than words. No? Okay din yan that we express our love through words, pero dapat may action. Ano po? Not just words. Kasi baka napakatagal ng panahon, hindi ka pa pala nag-I love you sa iyong mahal na asawa, mahal na nobya. Diba? So, pero, kailangan may kalakip din na
Grabe, kinikilig si Bro Edward. Meron pa siyang pagkikilig doon sa likod eh. Huwag ganun, bro. Huwag ganun. Praise the Lord. Ano po? What else? Forgive freely. No? Andyan lagi yung pagpapatawad. Ano po? Pag-usapan ninyo kung anong problema, then ayusin at magpapatawaran. Amen? Ano pa? How you show your love to others? Give generously. Na ipapakita natin ang ating pag-ibig sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay. Yan man ay financial, material, especially yung oras natin at saka mga good advices. Amen? Ang Diyos nga mismo ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa tao. Amen? Ano pa? Paano natin na ipapakita yung pag-ibig natin sa iba? Listen attentively. Na ipapakita rin natin ang ating pag-ibig sa iba kung marunong tayong makinig sa iba. No. Makinig hindi upang chismis. Ano po? Yung hindi tayo selfish. Hindi lang yung tayo lang ang gusto nating pakinggan at masunod. Amen? Amen. Tignan at sundin natin ang katuruan ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is love your neighbor as yourself. Listen to this. First is to love God fully. Love God with all your being. And second is extend that love to your neighbor. Una ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong buo o ibigin ang Diyos ng buong pagkatao natin at ikalawa ay ipaabot ang pag-ibig na yan sa ating kapwa. Amen? Okay, point number 3 natin. Point number 3, living out love in everyday life. Ang pagsasabuhay ng pag-ibig sa pang-araw-araw na buhay. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Tinatawag ito na the love verse in the Bible. And madalas natin itong napapakinggan pagdating sa sermon ng marriage or in Christian wedding event. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, it says, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. The point here is, God's love is the model for practical daily expressions of love. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang modelo o halimbawa para sa praktikal o pang-araw-araw na pagpapahayag ng pag-ibig. Dito sa ating binasa in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, point out the characteristics of godly love o mga katangian ng makadiyos na pag-ibig. Ano sinasabi sa ating scriptures? Love is patience, kindness, humility, and perseverance. Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob, mapagpakumbaba, at pagtsatsaga. Pagdating sa halimbawa ng patience o pagpapasensya o matiisin, maalala ko yung dati kong kasamang pastor sa Pilipinas. Matanda na siya. Never ko siyang nakitang nagalit at napakakalmado niya.
Kahit na minsan pag nag-depress siya, nag-iingay yung mga nakikinig, tuloy pa rin siya sa kanyang preaching na kalmado at nakangiti. At kahit nagsisigawan na yung mga kinakounsel niya, o kaya yung mga members na may mga problema sa isa't isa o family issue, ay pinapakinggan pa rin niya both sides until matapos. At yan ay pagpapakita niya ng pag-ibig sa church. Kaya pagdating sa patience, bilang mga Kristiyano, laging tumugon ng may biyaya. Always respond with grace kapag binigo ka ng iba. Amen? Kung patience lang ng Diyos ang ating titignan, grabe ang pagtitiis niya. How many times na binibigo natin siya? Hindi lang isang taong bumibigo sa Kanya, napakaraming tao. Pero andyan pa rin siya nag-aantay na magbago ka, na ma-realize mo ang mga ginagawa mong hindi mabuti. Amen? Amen. Kaya kung may nagtataray-tarayan sa loob ng church, iniisip ko na sana makita niya ang patience ng Diyos. Amen. Walang Kristiyanong mataray. Amen. Amen? Amen. Love is kindness. Magandang loob o kabaitan. Bilang mga Kristiyano, anong mga halimbawa niyan? Kahit sa maliit na paraan, ay magpakita ng tulad ng pag-aalok ng tulong o encouragement sa iba. Hindi ito yung tulong o encouragement na pagpapaimbabaw o pakitang tao lang o nag-aantay ng kapalit o may sariling interes. Kundi ginagawa mo ito ng kusang loob dahil sa pag-ibig mo sa iba na naranasan mo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Ito ang dapat nating iwasan, mga kapatid, ang magbabait-baitan. Kundi sa langit-langitan ka lang mapupunta. Praise God! Love is humility. Mapagpakumbaba. Okay? Philippians chapter 2 verses 3 to 5. It says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus." Ano yung mindset ng Panginoong Hesus dito? Ituloy nating basahin sa verses 6 to 8. The same chapter. It says, "Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross." That is the perfect example of humility o pagpapakumbaba. Katulad ng ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Anong sinasabi sa ating scripture? Sa Tagalog ko babasahin. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen? Pero sa loob ng simbahan, maraming mga hari nawa. Imbes na siya nawa. Hari nawa. Mga naghahari-harian sa loob ng simbahan. Porke malakas magbigay ng offering at kung ano-ano pa
Porke may mga katungkulan or position sa loob at labas ng simbahan. Sinasabi nila na, kilala mo ba ako? Porke nagagamit na sa ministry. Porke may boses. Ang gusto ay siya na ang masusunod. Hari nawa. Bilang mga Kristiyano, kapag nararamdaman nating tumataas ang ego natin, o parang nababaliwala tayo sa ating pakiramdam, ay isipin natin ang halimbawang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sinasabi doon? Siya na nasa anyong Diyos, bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Amen? Sa anong kadahilanan upang abutin lamang ang tao para sa salvation? Dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. At yan ang nais ng Panginoon na tularan natin bilang mga tagasunod niya, na itinuturo din nila Apostle Paul tulad ng sa ating scripture in Philippians chapter 2 verses 3 to 5 na sinasabi, sa verse 3 lang babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Upang maipakita natin ang pagpapakumbaba or humility sa iba, ay huwag mong iisipin na mas mabuti ka, na mas mataas ka, na mas banal ka sa iba. Dahil kung ganon, ang mindset mo ay magyayabang ka lang at itataas mo ang iyong sarili kumpara sa iba. Kaya nga, yung mga mapagpakumbabang mga tao, mga kapatid, ay hindi mo maririnig sa kanila na nagyayabang lamang sa salita. Kundi makikita mo ito sa kanilang pamumuhay at kung paano sila mag-isip at magsalita. Kadalasan, kung sino pa yung walang may pagmamayabang, ay sila pa yung nagyayabang. Ano po? Sila pa yung mapagmataas at mapanlait sa kapwa. Kaya, alam nyo, fair and just talaga ang Diyos. Kung ikaw ay tinataas mo ng iyong sarili, ay paano ka itataas ng Diyos? Kaya nga, ang itinataas ng Diyos ay ang mga mapagpakumbaba. Luke chapter 14 verse 11, sabi niya, sapagkat ang mapagmataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Love is perseverance o may pagtsatsaga. Stay committed sa pag-ibig kahit na mahirap o hindi nasusuklian. Bakit mahirap? Araw-araw ay iba't ibang tao ang nakakasalamuhan natin ng may iba't ibang pag-uugali. Isa sa nag-reflect sa akin, habang ginagawa ko ang sermon na ito, ay don't treat others because of your mood. Instead, treat others with perseverance o pagtsatsaga because of love. Amen. Kung dahil lang sa mood mo, kung paano mo itrato ang iba, at wala kang pagtsatsaga, paano kung hindi okay ang mood mo ngayon? You will declare war and not peace. Iba na yung mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Ano yung mga halimbawa niyan? Ayaw kong magipag-usap sa'yo. Diba? Manigas ka. Ang kabal ng mukha mo. Mga ganun ba? Magsusungsungit ka na. Ano po? Isa pa, madalas kasi sa atin mga kapatid, the more na ibinibigay natin ang ating pag-ibig, kumbaga 100% na ibinigay mo ang pag-ibig mo, ang gusto natin ay ganon din ang balik. Gusto natin tapatan din nila ito. At kung hindi ay magde-demand ka na. Iisipin mo it's unfair kapag 50% lang ang balik sa'yo.
Anong nangyayari? Nawawala o nagbabago na ang ating commitment sa pag-ibig sa iba. Ano sinasabi kanina sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12? Bilang mga Kristiyano na, ang pagmamahal sa iba ay hindi optional. Ito ay isang command na natural na dumadaloy mula sa pag-experience ng pag-ibig ng Diyos. At sinasabi pa doon na ang hindi umiibig ay hindi totoong nakakakilala sa Diyos. Amen? At ano din ang katuruan ng ating Panginoong Hesus? Mahalin ng Diyos ng buong pagkatao at dapat may extend din natin ito, ang pag-ibig na yan, sa ibang tao. Amen? Maraming gumagamit ng salitang love o pag-ibig or misusing or abusing it. Dapat ang lagi nating tandaan o ang ating standard ay ang pag-ibig ng Diyos. The foundation of all love and the source of love. Amen? Dahil kung may malalim kang pag-unawa dito at naiintindihan talaga natin ang kapuspusan or the fullness of God's love at sinusunod at nai-apply natin ito sa ating buhay, ay makakatulong ito na hubugin at baguhin ang ating mga relasyon, mga aksyon, how we treat others, at mga pananaw sa mundo. Basahin nga ulit natin ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. It says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Once na love ang naghahari sa ating puso, once na love ang nag-iibabaw sa ating puso, ay hindi natin magagawang gumawa ng masama sa iba. At sinusunod natin ang command ni Kristo na love God and love one another. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Romans chapter 13 verses 8 to 10. Sabi dito, huwag kayong manatiling may utang kaninuman. Narinig ko kanina yung utang ha. Sabi ng nabasa ko sa Facebook, what if yung walang utang lang daw ang makakapasok sa langit? Praise the Lord. Kaya isettle na yung mga utang, no, mga kapatid. Ito yung sinasabi. Ituloy natin basahin, mga kapatid, no? Maliban sa utang ng pagmamahalan. Amen. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautosang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang iba pang utos ay napapaloob sa iisang utos. Ano yon? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Sabi pa doon, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Love is the key. Praise God. Kaya kung nagmamahal tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Praise the Lord. Amen? Okay, dito na ako magtatapos, mga kapatid. How is your view now patungkol sa love o pag-ibig? Ano nga ulit yung ating mga points? First, understanding God's unconditional love. Second, God's love calls us to love others. And lastly, living out love in everyday life. As Christians, ay maaari tayong maging isang ilaw ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundong lubhang nangangailangan ng tunay at dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa John chapter 13 verse 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad
kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen? Let us focus on reflecting His love in our relationships by loving sacrificially, following His command to love others, and applying the attributes of love in our daily lives. Nais ko po magsitay tayo lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. I will begin in simple prayer. Simple prayer. Okay? So let us pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandali ito. Salamat sa iyong mga salita. Lalong-lalo na, Panginoong Diyos, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong unconditional love, sacrificial love, and inclusive love. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Nawa tulungan mo po kami na sa aming pagpapatuloy sa aming buhay, Panginoong Diyos, na ma-realize namin ang mga ito, ma-realize namin yung mga hindi nakakaaya na aming nagagawa. At doon kami dadaan, Panginoong Diyos, sa gusto mong lakaran sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa amin, kahit noong kami pa ay makasalanan. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na makita namin ito kahit sa aming mga kapatid na until now ay makukulit, matitigas ang ulo. Tulungan mo po kami to love them ng buong puso. Salamat sa bilang aming magulang, bilang aming ama, na talagang nagbibigay ka ng true concern sa bawat mga anak mo, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagbibigay, pag-aalay ng iyong buktong na anak para lang sa aming kaligtasan, to redeem us, magkaroon kami ng kapatawaran, to restore our relationships to you. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Nawa sa aming pagpapatuloy, Panginoong Diyos, sa aming paghiwa-hiwalay, let your love manifest in us. Amen. At tulungan mo pong bawat isa to share this love, to spread this love, and to live this love. Maraming salamat po. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen and amen. At ito pinabalik sa ating magandang presider. Maraming salamat po, Pastor Rocky, sa iyong mensahe na binahagi ngayong araw. Madali sabihin sa ating kapwa or sa ibang tao na I love you. Pero mahirap natin ipakita sa kanila at mahirap makita sa actions. Lalo na kung sabi ni Pastor is kaaway mo sila, may nagawang mali sa'yo. Mahirap mong maparamdam sa kanila na mahalin mo. Pero sabi nga din ni Pastor, Kristiyano tayo at nasa atin ang pagmamahal. Naway maiparamdam natin sa ating Panginoon din or maibalik natin sa ating Panginoon ang pagmamahal na ibinigay din niya sa atin through obeying His commands, His words. Naway we spread love. Amen. Praise God. Good morning po sa lahat. No? Ako'y natutuwa at nandito naman tayo kasama-sama. Maraming salamat pa sa iyong binahagi. So, napakaganda ng binahagi ni Pastor, no? Sa kanyang message ngayon. So, yun nga, about love of God. So, sobrang mahal tayo ng Panginoon. So, dapat po tayo magpasalamat sa Kanya araw-araw man, no? Sa mga ginawa niya sa ating buhay. Ako po yung nagpapasalamat sa kanyang biyaya, lalo na sa kalusugan. This past mga 2 weeks siguro, so medyo bumabalik na naman yung pag-nosebleed ko. Tapos nasugatan din yung kamay ko. But thanks God, hindi siya malala. So papasalamat din ako na patuloy pa rin ako nagagamit sa simbahan. No? Sa ano man, kung saan man ako nalagay. So papasalamat din ako sa ating mga elders sa pag-guide, no. Sobrang
sobrang sarap sa pakiramdam yung alam mo yung nagpupuri ka sa Panginoon, yung nagagamit ka sa simbahan. Kasi alam niyo mas excited ako sa yung every Thursday excited ako na bumaba dito. So parang dito yung pahinga ko ba. Alam mo yung minsan gusto ko mag-update para hindi balik dito. Yan, sobrang nabibless ako sa buhay ko ngayon. Saka Bayaran ng church. hindi, patuloy tayo pasalamat sa ating Panginoon kasi daming rason para magpasalamat tayo. Kasi yung sa pagising mo pa lang sa umaga is blessing na yun eh. So wala tayong rason para magreklamo sa Panginoon kasi sa dami ng ginawa niya sa ating buhay. Kasi tayo minsan napapansin lang natin is kung ano yung mga problema natin, minsan nakakalimutan natin yung Panginoon. So ano lang po yan siya, parang ano lang sa atin ba? Trial sa atin. So pag-pray natin yan, hingin natin ng tulong sa Panginoon kung hindi natin kaya. So pasalamat tayo sa araw-araw. Sabi nga din doon sa 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So palagi pa tayong pasalamat, huwag natin kalimutan. Praise God, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. May trabaho na po ako na lipat na po ako ng ma'am na naman. So, tomorrow po yung start ng duty ko. Praise God. Salamat sa Panginoon talaga dahil kahit na-stress na yung utak ko, hindi lang syempre nakikita. Pag-ngiti lang, tiwala lang sa Panginoon. Dapat every time na ma-worry ako, na kinakapitan ko yung sabi ng Panginoon sa Isaiah na ano yung do not worry. Hindi ko na-reverse pero ganun yung huwag kang mag-alala dahil nandiyan ang Panginoon nandiyan ang Panginoon na handang tutulong sa atin sa anumang bagay na yung problema natin sa buhay. So, yun lamang po at maraming salamat din po sa aking asawa na kahit stress na din siya, pinagbigyan niya yung mga request ko. Yun lamang po. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Ang inibig mo at inanggit mo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya ng nakapagkaloob. Mamahalin iyan, sigit doon nilubog ang aking dalangin. Huwag ka sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Mamay ang higit, ikaw lamang Ama. Wala nang iba pa akong hinihiling. Ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko ay dapat mahalin. Ang
Let us remain standing. This is the benediction of love, 2 Corinthians chapter 13, verse 14. It says, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Let us raise our hands to receive the grace and blessings of our Lord God. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa isang matagumpay na gawain. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ganon din po sa bawat miyembro, pamilya ng JCL Church, kabilang aming pamilya sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. At ganon din po sa mga kapatid namin na wala po sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos. Pakaingatan mo rin po sila. Pagpalain mo po sila kabilang ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga ginagamit mo sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ang iglesyang ito at ang aming buong pamilya. Lahat ng ito, we pray in your Son Jesus. Amen and amen.